Sa isang nakakaalarma at nakakahiya na pangyayari, pinahiya ni Senadora Amy Marcos si Pangulong Bongbong Marcos matapos itong pagmukhahin ng walang alam sa isang pampublikong pagtitipon. Sa kanyang matalim na pahayag, iginiit ni Senadora Amy na hindi sapat ang tapang-tapangan kung walang kaalaman at kasanayan. Binigyan diin niya na ang pagiging Pangulo ay hindi lamang tungkol sa tapang, kundi higit sa lahat ay tungkol sa pagiging handa at may sapat na kaalaman sa mga isyu at pangangailangan ng bayan. Ang pambabatikos na ito ni Senadora Amy ay nagdulot ng malaking kahihiyan sa Pangulo, lalo na't ito'y naganap sa harap ng maraming taong saksi sa kanyang pagkakapanalo sa nakaraang eleksyon. Sa kabila ng kaniyang pamilyang koneksyon, ipinakita ni Senadora Amy na siya ay handang magsalita ng katotohanan at ipagtanggol ang kaniyang paniniwala. Matapos ang pangyayaring ito, marami ang nagbayad ng kanilang suporta kay Senadora Amy, samantalang may ilan namang kumukwestiyon sa kanyang mga motibo. Gayunpaman, hindi maitatanggi ang epekto ng kanyang pahayag sa larangan ng politika. Lalong-lalo na ito ay nagpapakita ng kakulangan at kawalan ng kaalaman sa mata ng publiko. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Amy Marcos na kung saan lantaran niyang kinontra ang pagtapang-tapangan ng kanyang kapatid. Yung foreign policy ng Pangulo ay hindi konforme ang super ate. Okay, panoorin natin itong balita ng SMNI bago ako magbigay ng kompletong reaksyon. Ikinatutuwa ng international law expert na si Attorney Harry Roque ang pagpuna ni Senator Amy Marcos sa pulisiya ng administrasyon sa nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Para nga kay Attorney Roque, pinakamainam pa rin talaga ang maayos na pag-uusap para maresolba ang issue sa pinag-aagawang teritoryo. Si Val Divina Gracia sa report. Alam mo, mabuti na lang nandyan si Senator Amy, no? Kasi kapatid siya ng presidente, mas nakakatandang kapatid. So, naintindihan ng taong bayan na talagang parang may mali sa mga pulisiya ng presidente dahil kung pati yung kanyang ate, yung kanyang manang, ay tumututol sa kanyang mga pulisiya, baka mga hindi nga tama itong paggagawa ng kanyang pulisiya, no? Ito ang reaksyon ng international law expert na si Attorney Harry Roque matapos sabihin ni Senator Amy Marcos na nagtatapang-tapangan lang ang pamalaan na tila nag-uudyok pa ng giyera kontra China pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ipinunto na senador na hindi dapat susugod sa giyera ang Pilipinas na walang dalang sandata. Batay nga raw sa report ng Commission on Audit o COA ay bigo makapag-produce ang government arsenal ng Pilipinas na nasa ilalim ng Department of National Defense ng sapat na armas at bala. Maging si Attorney Roque ay naniniwalang hindi sapat ang kakayahan ng Pilipinas na makipaggiyera sa China. Ang hindi talaga natin maintindihan kung bakit nagsimula pa lamang naman ang Presidente Duterte dati na gawing moderno ang ating hukbong sandatahan, parang ang tapang-tapang na natin na kaya nating manalo sa isang giyera, hindi pa po. Kinwestiyon naman ni Roque ang mga pumupuna sa kanya at iba pang nagnanais ng mapayapang pagresolba sa tensyon sa WPS. Kayong mga nais makipaggiyera, anong masama sa sinasabi namin? Pag-usapan ang hindi pagkakaintindihan dahil nung panahon naman po ni dating Duterte, nakita natin, epektibo naman po ang diplomasya at pag-uusap. Samantala, maging ang super ate ay naniniwala na ang maayos at mapayapang pagkikipag-usap ni PBBM at China ang susi para masolusyonan ang lumalalang tensyon sa WPS. So yan po ang stand ng super ate is huwag magtapang-tapangan. Okay? Ito, isinulat ko yung kanyang exact statement
na pangkontra sa foreign policy ng kanyang kapatid na presidente. Sabi niya, we cannot even ensure the integrity of our weapons and ammunition production lines. Yet, some of us are engaged in war mongering. This is sad news about basic weapons for our soldiers and policemen. Money is being wasted. Will the lives of our men in uniform be wasted as well? Ano? So, yan, sad news nga yung COA report na nagpapakita na wala, sayang ang budget na nailaan para sa pag-produce ng firearms and ammunition ng ating men and women in uniform. So, kung palpak ang DND o AP sa ganitong bakit ka pa magtapang-tapangan? Ganon ang Kasi napaka-init na ngayon ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Next resupply, I don't know kung anong mangyayari kasi palitan ng salita between the Philippine government and Chinese government. Talaga mainit na. Sabi ng Pangulo, hindi kami takot. Ganon. Tapos ang unang kinontra ni Senator Amy na palisiya tungkol sa West Philippine Sea, yung pag-create ng National Maritime Council, yung Executive Order na number 57 na pinirma ng Pangulong Marcos Jr. na pinapalakas niya yung approach ng gobyerno pagdating sa aggressive action ng China sa West Philippine Sea. So, pinapalakas yung coordination with the allied countries. Example, US, Japan, Australia. Tapos, ang isang kine-question sa Executive Order number 57, yung may section doon na ang Philippine government open na po na pwedeng mag-accept ng grants, donations from foreign countries. So, naging patuloy, naging questionable. Bakit? Parang nagpapalimos na tayo na dyan na. Sabi ni Senator Amy, yan na ang foreign interference papasok. Kasi nga, magbibigay ng pondo, example, US, kailang ang ng US is mayroong kapalit palagi. It's not for free yung ibibigay niyang suporta. Mayroong ulterior motive pag nagsuporta ang US. Okay? So, delikado itong tinatahak na foreign policy ng Pangulo. Yun ang nakikita ni Super Ate, Senator Amy. Lalo na ngayon, pagkatapos yung nasugatan ng ating mga Navy personnel sa latest resupply mission, anong response? Nagkanda kaagad ng joint naval patrol ang US, Japan, Australia, and the Philippines. Pakita ng unity, strength of force. Ang presidente tinanong, yun bang pagpapakita show force, yung joint naval patrol, posible bang menos ng tension sa West Philippine Sea, lalo na yung water cannon cases? Posible ba na makatulong? Anong sagot ng Pangulo? I hope so, I believe so. I'm sorry, I beg to disagree. Kasi para bang ang line of thinking is
parang natatakot na ang China dahil nandyan na nagpakita na ang US, Japanese, Australian Navy sa isang patrol. Ang nangyari pala nung nag-joint patrol yung 4 navies, nandun din may barko rin ng China na nakamanman. So, sa press conference nga ni PRRD kagabi, challenge niya ng administrasyon ngayon. Okay, I challenge you, President Marcos Sr. Sige, kasi ang contention yung pag-repair ng BRP Sierra Madre. Sige, i-repair nyo. Ang BRP Sierra Madre, yun ang inaayawan ng China, yung ma-repair. Nire-repair ngayon. Sige, i-repair ninyo. At magpatulong kayo sa US Navy. At kung kani-kanino pang Navy at tignan natin kung ano ang mangyayari. So, next resupply. I don't know kung kailan. Ano kaya ang mangyayari? Kasi ang pangako ng Pangulo, mas palakasin daw yung countermeasures. So, paano ang pagpapalakas? Ang naisip ko, pwede magdala ng Navy ship, gray ship. Kung Philippine Navy ship lang, mahina. Dapat mayroong foreign Navy ship. Example, US, Japan, Australia. Yeah, yung 4 na nag-joint naval patrol, yun na yun. Dalhin na nila pa-escort sa Ayungin Shoal at tingnan natin ano ang reaksyon ng China. Yan na po. Magkakagulo po tayo. Tapos, ito na nga, hindi pa pala tayo handa sa gera kasi basic requirements, yung firearms and ammunition, sabi ng COA, hindi tayo kulang. So, ibig sabihin, hindi tayo handang makipaggera. So, ang naintindihan ko, yung foreign policy ni PRRD noon, pumayag siya na status quo as is lang muna, walang galawan. Kasi nagbigay pala ng warning si President Xi ng China na wag kayong gagalaw ng ano dyan dahil magkakagulo. There will be trouble. Narinig yun ng mga kabinete ni Presidente Duterte. So, practical, realistic si PRRD, yun, nung kapanahonan niya, hindi siya talaga nagtapang-tapangan, hindi katulad yan, nagtapang-tapangan na ngayon. Naglaylo lang siya para iwas ang gulo. So, wala nga ang gulo noon. Tapos, wala ring nawala na teritoryo natin. Kasi ang nirereklamo na ngayon is, dahil sa gentleman's agreement na pinasok ni PRRD sa China, ay nawalan daw tayo ng teritoryo. Anong nawalan? Meron bang nawala? Wala naman So, diskarte lang yun ng mga Pangulo. So, kabaliktaran ng diskarte. Laylo, panahon ni PRRD. Usap-usap lang. So, walang masyadong tensyon. Ngayon, tapang-tapangan ang approach. Kulang pala ng armas at bala. Handa ba tayong makipaggera? Ang inaasahan ng administrasyon, US. Kasi ang galing mangako ang US. Ironclad commitment, sabi nila. Pag girahin kayo ng China, nandyan kami. Nako. To see is to believe. Kasi nangyari na yan noong World War II. Inatake na tayo ng Japan. Kawawa na ang katatapos lang ang April 9. Kawawa yung mga lumalaban na Filipino and American soldiers na nandito. Nagpangako ang US government na help is on the way. Parating na kasi ang kailangan nun, bala, firearms, pagkain, supply, logistics. Maraming sundalo noon, Pilipino, Amerikano, handang lumaban, kailangan lang nila ng sustento, pagkain, walang dumating. Yun po, let's learn from history, walang dumating. Pinabayaan tayo noong World War II ng US government.
Kaya kawawa yung mga veterans natin. So, I don't know. Baka history repeat itself. Ito, tapang-tapangan na approach ng gobyernong ito, umaasa sa Amerika, baka mamaya wala rin. Pwedeng bigyan nila tayo ng suporta, kaya lang bahala tayong lumaban. Parang nangyayari ngayon sa Ukraine. Not a single American soldier nandun sa Ukraine, kaya lang grabe ang suporta. Billions of dollars. So sige, mag-away kayo dyan. Yun na yung tinatawag na proxy war. Ginamit nila ang Ukraine para labanan ang Russia, para humina ang Russia. Wais, si Uncle Sam. Sana wag tayong magsunod-sunura lang. Konting kalma lang. Kaya lang, sana maiwasan ang giyera kasi walang mananalo sa giyera. Kaya lang, ulitin ko, hindi rin natin isurrender ang soberenya natin sa mga pinag-aagawang teritoryo. Yung presence natin sa Ayungin Shoal, dapat wag tayong aalis doon. Isa lang po ang ating bayang Sinilangan. Magmulat na po tayo ng mata. Sama-sama na po tayo ngayon na labanan itong punyetang gobyernong ito. Maawa kayo sa ating next generation. Yun lang po, ako'y nakikiusap. Isipin nyo ang magiging anak nyo, ang magiging apo nyo. Ngayon pa lang, dapat alisin na ito. Resign! Bongbong Marcos, now na! Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. What do you like to comment dito sa panawagan ni former Executive Secretary Vic Rodriguez, the first Executive Secretary of Bongbong Marcos Jr. na magpa-drug test, hair follicle, and among others para tuldukan ang question sa integridad at kapabilidad ng kanyang mental state and psychological capability bilang Pangulo ng Bansa. Ma'am Sandra Cap. That's very correct, Eric and Dr. Abandoy. We really need to have the President, Ferdinand Bongbong Marcos, to have his drug test immediately. Wag na niyang papalipasin ng oras kasi lalong-lalo siyang malulubog sa kumunoy. As a matter of fact, according to our very dear friend Maharlika, inilabas na niya ang ebidensya ng agent, ng PDEA agent na yan. And he is very willing to attend or to face any investigation, whether it's in Congress or in the Senate. Ayun. So, nananawagan ako, my personal nito po ay I'm calling the President now to have his own drug test. Sa publiko niya gawin yan para ipakita sa tao kung malinis siya, di malalaman natin kung malinis. Pero kung talagang polboronic pa rin siya at gumagamit pa siya ng substance na yan, then he has to resign. He has to resign if he still love the Philippines. Ang nangyayari kasi, ka Eric at Doktora, ay ang personal lang nila na bulsa ang iniisip nila. They don't care now about the Filipino suffering. Obviously. Napakamahal po ng ating mga bigas. Yung batang kumakanta ng Cebuano, ang kanyang ikinakanta asa na yung 20 pesos na per kilong, ipinangako ni Presidente Marcos. So, it's right time for him. It's a very high time for the President to have his drug test. Huwag na siyang magantay na kalagkarin natin siya galing sa Malacanang at ang taong bayan na ang kumalagkad sa kanya, kagaya ng ginawa ng taong bayan sa kanyang ama. Maawa kayo, Mr. President, your First Lady, dahil alam naman po namin na hindi ka naman talaga ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Hindi naman ikaw ang utak
na nasa likod, kung hindi ang mahal mong asawa. Remember that the First Lady has never been elected, Yes. but he assumed the presidency right now. He's acting like a president. Hindi po siya. Hindi po siya nabigyan ng Mandato. boto ng kahit isang Pilipino na bumoto sa kanya. Tama. Kung kaya, Mr. President, wag na po nating patagalin. Lalabas na ang ahente ng PDEA Yes. na naglabas ng papel na binigay kay Maharlika na sinasabi nitong si Lazo na ay fake news. At even the Secretary of DILG, si Secretary Abalos, ay fake news. Ngayon, nailabas na yan. Ayan na at gumawa na ng sulat ang ahente ng PDEA na yan na that he is very willing to face any investigation, whether it's in the Senate or in Congress or anywhere. Hindi lang siya mag-iisa, kundi yung mismong team, operatives nila ang lalabas. Sana maawa kayo, kayong mga taga-Malacanang dyan. Maawa naman kayo sa bayan natin. Ma'am Sandra Masyado Cam. ng pagtitiis at masyado nyo ng binalahura. Yeah. Ma'am Binalahura na nyo ang ating bayan. Ma'am Sandra Cam. Kung sana po, opo, Excuse po, tungkol sa drug test challenge. Gawin nating patas. Magpa-drug test ang presidente, ang vice presidente, ang Speaker of the House, ang Senate President, ang Chief Justice. Sapagkat sa tingin natin, kasama kami. Taya din kami dyan. Sama kami. Tayong nagko-question. Yan ang tamang dapat gawin para matuldukan ito. At hair follicle test, DNA type testing. Kung totoo o hindi na malinis sila. Call ba kayo, Ma'am Sandra Cam, diyan sa inyong ginagawang hakbang ng maisog movement ngayon na ganun ang gagawin? Kasama si former President Rodrigo Duterte na nauna na nag-challenge in a public view para ma-restore ang dignity and integrity and trust and confidence sa pinakamatataas na posisyon ng pamahalaan. How do you look at that kind of challenge to expand it, Ma'am Sandra Cam? that's a very good challenge. Even me, include nyo na kami. Yes. Yeah. Very Magpa-drug good. test tayo. Yes. Correct. Sa harap. Yeah. Oo, sa harap ng mga ng sambayan ng Pilipino. Sa Luneta. Sa Luneta. Yes. Lahat tayo doon, magpa-drug test. Pati blood, hair, lahat ibigay na natin lahat. Go. Para lang ma-restore natin ang kapakanan at peace ng ating bayan. Mahal natin ang Pilipinas. Nakakaiyak sa nangyayaring ito. Huwag naman sana masyado kayong greedy. Tama. Yeah. Masyado na kayong greedy sa kapangyarihan, greedy sa pagkakawatan ng pondo ng sambayan ng Pilipino. Ako po, Ka-Eric at Doktora, kasama nyo ako dyan. Ako din, willing akong magpa-drug Yan. test. Go tayo. From the President down to the Senate President, to the Vice President, to Speaker of the House. Speaker of the House, to the Justices of the Supreme Court, lahat po. Pati si DOJ, Secretary, magpaano na rin. At si DILG, Go. sinito, DILG, Abalos. Abalos, Magpa-drug test na rin sa harapan ng mga tao. Si Anton Lagdameo. Mag-join po Pati si tayo, Secretary palabasin Anton lahat ng Lagdameo taong daw. bayan. Miss Sandra Cam. Si Anton Lagdameo. Anton Lagdameo daw, magpa-drug yung test siya. special presidential Johnson assistant. Lagdameo. Isama na rin nyo si Saranok ba yan? Oo. O Sayanok na yan? Si Sayarot. Si Michael, si Ma. Si Michael Ma. Oh, yung mga lahat Si ng Michael mga Ma. Isama na rin na-mention. yan. Pati na rin ang First Lady. Why Kahit not? hindi naman siya elected. Why not? It's better and even his son, Yes. Congressman Sandro Marcos. Kasi ang layunin nito, Miss Sandra Cam, Magpasama na rin. Lahat tayo doon. ang sabi mo- Umupo sa liwasang Bonifacio or sa Luneta, anuhin natin ang taong bayan televised para ipakita sa bayan. Lahat hindi lang ihi, hindi lang dugo, Hair kundi follicle. pati buhok natin. correct. At Ma'am Sandra, this is a serious challenge.